Tapos ito mga kalapatids, may isa akong ibon na nakawalay. Stock bird ko to. Producer to ng second overall ng sprint. Pag-check ko, medyo tumataba yung sa may pitan niya, baka magkakasapola. Kasi dito sa mga stock bird ko, hindi lang ako basta bigay ng pagkain. Chinecheck ko din sila isa-isa kung anong lagay ng katawan nila para mas masigurado tayo na walang problema yung mga breeder natin. Tapos nung isang araw, pagpasok ko, parang kita ko siya, may sign siya na magkakasapola. Nagpaturo na agad ako sa mentor ko kung anong dapat gawin. Pinahiwalay niya sa akin, ibilad ko daw sa initan at saka i-diet ko. Ito mga kalapatid. Para maagapan. Sayang to, producer pa naman ng winner, no? Kaya buti na agapan agad ni Sir Earl dyan. Tsaka magandang bagay din na chinecheck din lagi pala yung mga stock bird, sir, no? Oo, kasi kahit pa nakakalipad-lipad sila, hindi natin masabi. Minsan talagang nangyayari yung ganyan. Kahit takal na takal pa sa patuka. Oo. May mga ganun talaga. Kasi wala naman silang ibang ginagawa sa stock. Hindi sila nakakaronda katulad ng mga flyer natin. Ayan, mga kalapatids. Kaya dapat i-check nyo din lagi yung mga stock birds nyo. Ito nga pala mga kalapatids, yung magulang nung latest winner natin sa North. Ito ay inbreed na BJ Gaspar. Galing siya sa mga mentor ko sa Bulacan. Ito mga kalapatids. So. May lipad dyan, sir? Santa Ana finisher siya. Ano nang mga na-produce na winner yan, sir? Bukod dun sa latest winner mo nung North Race. Pangalawang gamit ko sa kanya yun. Yung unang gamit ko sa kanya, nawala ng last lap, Masbate, ng summer. Pero nagpupuling winner din yun. Iniline breed ko naman siya dun sa BJ Gaspar Koopman naman. May pasok naman ng Koopman. Hindi mo na binago yung pairing nila, sir, no? Hindi, inulit ko lang ulit. Kasi natuwa ako dun sa performance. Kasi hindi biro yung ginawa ng ibong kahit hindi siya nagkalak ng Santa Ana kasi nag-iisa siya eh. Ito mga kalapatids. So. May pasok naman to ng Koopman pero BJ Gaspar pa rin siya. Pang ilang gamit mo na dyan sa breeder na yan, sir? Unang gamit ko nun. Nung sa Norte? Oo. Oy, so, ito mga kalapatids. So, binigyan agad si Sir Earl dyan ng winner. Ang nakakagulat pa, solo entry, sir, no? Solo entry yun. Pero yung sa mga mentor mo, hindi rin nagbabago ng pairing kapag nag-anak ng winner. Nagbabago din sila pero nire-repeat breeding din nila yung mga naglabas na ng winner. Bago i-testing sa iba. Oo. Basta lagi nilang, pag nag-i-infuse sila, lagi may pasok ng mga Gaspar. Yung mga BJ Gaspar. Okay. Ganun na din yung ginawa ko dito sa akin. Tapos, sir Earl dyan, baka may magtanong na viewers natin mag-out ka pa ba ng mga magiging anak na nila? Basta may sobra tayo, nag-out tayo. Ito mga kalapatids, so, PM na lang kayo kay Sir Earl dyan. Yan, nasa screen yung kanyang Facebook name. Tapos ikaw pala, Sir Earl dyan, paano mag-prepare ng mga breeder mo bago isabak sa breeding? Sa breeding natin, pag nagpe-prepare tayo, nasa stock pa lang. All year yan, naka-pre-con sila para hindi tayo mahirapan. Sa mga stock naman, pag nag-pre-con ako, kung ano yung binagawa ko sa mga flyer ko, ganun din yung ginagawa ko sa mga breeder ko. Yung mga herbal, nagbibigay tayo ng mga blender na oregano, bawang luya, yun ang pinaka-natural dewormer nila. Tapos nagbibigay din tayo sa kanila ng probiotics. Tapos weekly, nilalagyan natin sila ng paliguan. Maalin sa cock or hen. Kung ano yung program ko sa mga flyers ko, ganun din yung ginagawa ko sa kanila. Para makasigurado ako na nakakondisyon din sila. Yun, maraming salamat po, Sir Earl dyan. Tapos, sir, pagdating pala sa itlog, may nire-reject ka po ba? Wala tayong nare-reject. Basta magkasukat yung itlog, tuloy sa atin yun. Man, sa inakay, may nire-reject kayo? Yun, katulad nung dati, basta basa yung pugad, papali pa rin na natin yun habang bata pa. Gusto mo lahat ng ipot nila, buo? Oo, kasi pagka nagbabasa yung pugad, ibig sabihin may problema sila sa digestion. Bibigyan lang natin ng ilang araw yon. Pag hindi natin na nakuha yung gusto nating resulta, ikakal na natin. Tapos, sir, ikaw pala, paano pumili nung pagpaparisin mo na breeder? Depende sa performance, doon ko binibase. Pagka mas gusto ko pa rin yung may mga lipad yung mga materyales ko. Pero kung wala naman, di babase na lang ako sa performance ng mga magulang. Yun, maraming salamat po, Sir Earl dyan. Tapos, Sir Earl dyan, ikaw, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin nilang materyales pagdating sa breeding? Katulad nung ginawa ko, magtiwala kayo dun sa kukuhanan nyo. At huwag kayong mamili ng bloodline na gusto nyo. Yung pupuntahan nyo, kung ano yung nananalo sa kanyang line, yun yung pipiliin nyo.
Tapos, syempre, mag-invest tayo. Huwag muna tayo mambo para kaibiganin muna natin at saka na tayo magsabi. Mababait naman yung mga nalalapitan natin. Kaya, pag tayo nakakuha na sa kanila at saka na tayo magsabi, humirit sa kanila. Mga pangalawa, pangatlong beses, dapat maging mabait din tayo sa kanila. Tsaka sulit naman yung gasto, sir, no? Oo, sulit naman. Nagbibigay naman agad ng panalo. Yun, maraming salamat po, Sir Earl dyan. Tapos, Sir Earl dyan, tingin mo, ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Siyempre, yung passion pa rin. Hindi dapat mawala ang passion. Kasi pag wala kang passion, hindi tutugma yung pag-iibon. Hindi pwedeng puro sa uso lang. Dapat talaga may bibigyan din natin sila ng oras. Tapos sa breeding nga pala mga kalapatids, hindi ako nawawalan ng Taiwan soil. Tapos yung mga herbal, binibigay ko din sa kanila. Yung mga pinakulang paragis malunggay, mga probiotics. Tapos after 8 days, victory. Sinusubukan ko sila araw-araw Hanggang sa mahiwalay. hanggang sa maiwalay. Days bago ka maghiwalay ng inakay mo, sir? Basta may balahibo na sa ilalim ng kilikili. Kadalasan 25 days to 30 days, naghihiwalay na tayo. Nakabukod muna sila. Pinapalakas ko muna sila kumain. Tapos babakunahan bago ilipat sa flyers lock. Tapos mga kalapatids, nandito nga pala yung isa kong humakot ngayon dito sa pooling sa amin. Itinigil ko na kasi nagkabulutong siya sa bibig. Pinatigil na rin ng ibang tropa. Bakit? Bakit pinatigil, sir? Nakakapul ng bulutong yung mukha niya eh. Ito mga kalapatid. So, baka makahawa sa truck, sir, no? Oo, at saka natatalo siya sa kainan sa loob ng loop. Bakit patulog na sa truck? Hindi naman. Dito sa loop ko pa lang pansin ko na natalo siya sa pagkain. Okay. Kaya iwinalay ko na muna siya. Pero ngayon naman, ayos na uli ang katawan niya. First overall siya ng 2 laps. First overall ng sprint. 13 times pulling winner siya. Angos nun, ano? Anong last training nan? Buena Vista, kinarga ko pa siya ng Buena Vista. Hindi ko siguro kung hindi mo tinigil ng karga yan, baka nanalo pa yan, no? Hindi natin masabi, pero Malaki chance. malaki tiwala ako sa ibon na to. Ibang ugali nito. May nagtos na tropa, isinabay ito. Umikot yung grupo, yung kasabay. Pero ito daw, nung makita niya, dire-diretso pa uwi. Isang angos nito mga kalapatid. So, sayang, nagkabulutong lang eh. Akala nga nila, yung dati kong matuli na pula. Akala nila old bird, pero young bird yan, MacArthur banded. Oo nga to mga kalapatid. So, sana mapagaling mo agad, no? Mm. Kaya pa ihabol. Anong club pala yan? Sa LFC, young bird to ng LFC. Hindi pa naman derby. Magde-derby na baka hindi na umabot, baka summer na lang natin ilipad. Sayang, no? Oo. Mga kalapatid. So, sa summer, abangan ulit natin to. Maghahakot ulit to ng bowling tsaka sa sprint race. Ano palang bloodline ng Sir Earl dyan? Yung tinatawag kong anime, Sakuragi siya ni Sir Joven at saka yung Ace Magenta ni Kuya JC. Kapatid siya sa nanay nung overall ko ng South ni Crimson. Okay, so mga kalapatid. So, abangan natin to sa summer race. Nawala yung pogi niya eh. Sumamang ibon. Oo nga to. Puro bulutong Puro mga bulutong. kalapatid. So, pero tinatsaga sa gamot ni Sir Earl dyan. Ano palang binibigay mong dyan, Sir Earl dyan? Wala. Ang bulutong naman, kusang natutuyo yan. Hindi na natin ginagamot. Basta ang mahalaga, kumakain yung ibon. Yun, maraming salamat, Sir Earl dyan. Tapos, Sir Earl dyan, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya. Hindi mo maipapaliwanag yung saya. Kahit paulit-ulit lang yung nangyayari, kada linggo, para pa rin newbie ng newbie. Basta dumadating yung ibon. Muli, ako nga pala si Erjan Marasigan ng Lipa City, Batangas. I love this game. Ayun, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat din kay Sir Earl dyan sa pagpapaunlak na makapag-loop visit tayo sa kanya. Yan, sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Unang-una sa magulang ko, shoutout sa nanay at tatay ko. Sa girlfriend ko, kay Nolin Jane, lagi na ako suporta yun. Tapos sa mga tropa, sa mga kumpare namin, yung Team Buraot, sa Team Sampaguita Banay-Banay, kina Kuya Eboy, sa Team Hanikoy, sa mga player ng LFC, sa pamunuan ng LFC at saka sa pamunuan ng Ulpa. Tapos yung tropang Lukban, si Master Richard Martinez, shout out. At saka yung mga tropang Hagunoy, Team San Agustin sa Bulacan. Malapit na yung ipapadala ko sa inyong ibon. Yung mga mentor ko, kina Awin Lop, kina Kuya Jun at Jimmy Male, kay Boss Aris at saka kay Kuya JC, mga ahas. Yan, shoutout sa inyo lahat, mga kalapatid. Siyempre, shoutout kay Sir Ronald Gonzales. Yan, maraming salamat, mga kalapatid. Keep watching and God bless you all. Thank you.